What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Valk and my content is about playing free-to-play, play-to-earn, and grind-to-earn games. So right now, I'm still playing this game Rohan 2 as free-to-play and as solo player. So in this video guys, I'm going to share to you all of my strategies on how to earn efficiently in this game. And this time, I'm going to talk about my progress. So lahat ng progress ko, I'm going to share to you so that meron kayong idea kung paano nga ba maka-earn ng mabilisan sa larong ito in just one account. So as you can see guys, meron akong 2041 rubies and kaka-cash out ko lang last Thursday. So 3 days lang yun guys, nagkaroon ako ng 2k plus na rubies. But this time, I'm going to share to you guys how to progress efficiently as free to play without spending any single rubies, na meron na kayong rare skills na halos na kompleto na yung rare skills niyo. And then as you can see, level 82 na rin, kasali ako sa ranking, 'di ba? So sa ranking andito ako sa sa top 80 sa level. And then sa combat power, syempre 104k na rin ako guys. As you can see, medyo malaki na rin yan. And then sa guild, top 8. Remember guys, sa guild, isa lang, solo player lang po ako. Ako lang po mag-isa sa guild ko. Yung kasama ko is yung mga alt ko. Ginagawa ko is, nilalagin ko lang siya, pinapadonate ko lang siya consistently everyday so that I can control the guild. So as you can see, in my guild, pwede akong maglagay dyan sa storage. So you can see, meron akong mga naka-reserve dyan na mga items, meron pa nga mga epic dyan or mga ancient. And then, yun nga, yung alt jutsu niya, pinapasa ko sa alt ko and then pinapa-upgrade ko sa mga alt ko. And then regarding sa guild effects, as you can see, nakokontrol ko yung effects ng guild kasi ako ang may-ari. So nakafocus ako sa common monster attack, common monster death, and then boss monster attack. Kasi nga, sumasali ako sa boss kahit mag-isa lang ako, and then nakakasali ako sa top 20, top 30 so that I can earn more crons. Kaya yun yung isa sa mga way ko na mararami yung crons ko guys. So as proof na wala pa akong ginagamit na rubies para pambili ng crons, as you can see in my cron trade in the history guys, wala pong buy dyan. So you can see, puro yan sell. Actually, I want to sell all my crons sa lahat na nakukuha kong crons. Kaso tradable lang na lahat na nakukuha ko guys. So kung ibebenta ko yun, di ko makakompleto yung skills ko. As you can see in my skills, without spending any single ruby para pambili ng crons, halos kompleto na yan guys, diba? So sa passive, 3 na lang. And then I think in just 3 days, makukuha ko na yan and makukompleto ko na yung mga skills ko. Because as everyday, I think nakukuha ko na crons is around 4M. So ang 1 million dyan guys is galing dito sa 1 million yan galing dyan sa dungeon. So you can see, mas mataas na level, pag pumasok kayo dito sa Temple of Greed, halos 1M din yung nakukuha nyo guys. As long as maganda yung progress nyo, as long as naka-monster build kayo, and then yung talagang pang play to earn talaga na build, diba? And then the other crons is sa AFK sa field, and then sa daily quest, medyo malaki din yun, halos 300,000. And then syempre sa boss hunt, kapag nakasali ka sa at least 2 boss, pasok ka sa top 30, halos 1.5M din yun guys. So everyday I can accumulate around 4M crons. So yun guys, free to play, wala pa akong ginagasta na kahit piso na ruby. So lahat ng ruby ko is cash out talaga yan guys. Though minsan bumibili ako ng yung enhancement stone kasi kukulangin talaga yung mga alt ko. But mura lang naman yun guys, diba? Mga around 0.16 lang ata. So di yun kalakihan, and then nababawi ko naman siya kasi nagbebenta ako sa market kung ano yung nagsasucess na ginagawa ng aking mga alt. As you can see, meron ako nabentang wind boots plus 15 level 90, so nabenta ko siya ng 299. Actually namali ko pa nga ito ng 20 pero never mind kasi nabenta na siya. As you can see in my history, puro yan sell guys, puro sell. And then merong isang buy, ito guys, 100 pieces. Kasi yun nga, may mga rush talaga na kailangan ng enhancement ng alt mo. And then di naman ito mapa-farm ng alt mo kasi andun sila sa sa lower level. Mapa-farm ito, di ba? At least sa sa Gorisen, di ba? So I need to buy, pero mura lang naman yan. And then kapalit niyan is times 3 or times 50 ganyan na mga prices. Yan. So free to play without spending any single ruby.
So next is guys, in my stats, but I'm talking about the progress. In my stats guys, I prefer that pure strength and pure dex. Kung physical ka, and then kung int ka, if complete or earn talaga yung type mo, yeah, then it's better to have intelligent and wisdom. So yun guys yung prefer ko. And then sa defense, as you can see, kahit mataas na yung level ko, I mean mataas na yung maps, yung mga maps dito. Sana ba ako dito? Ako dito ngayon sa Mindwalker. Sa Mindwalker guys, bibihira yung damage dyan. It's because higher maps na po ito. So yung def guys, binabawi ko na lang siya sa codex. It's because sa codex di ka naman makapili kung anong unahin mo. As long as makakompleto mo yan, makukuha mo yung stats. Codex, and then especially sa armor. Tips pala sa armor guys, prioritize nyo lang itong kung gusto mo talagang kumita, prioritize nyo lang itong dalawa, itong head tsaka itong armor. So as you can see, in my head, physical pen, and then sa armor ko is naka common monster reduction. Then the rest are chop suey. Kasi di naman niya masyado yan importante sa mobs guys. Ang importante lang talaga yung penetration as dagdag damage mo. And then sa armor as reduction sa mga monster na nare-receive nyo. And then sa weapon ko guys is ito, monster talaga. Actually namali pa nga ako dito. Dapat supposed to be ginawa ko is physical crit damage and then physical crit rate. But bawit na nakakataas ako siguro sa level 100 ay level 90 or sa level 110 ng mga items. But I think it's pa rin, good pa rin siya kasi yun nga sa gameplay is as PvE. Meron siyang common monster damage 50% and then boss monster 11, 'di ba? So alangan naman gagawa pa ako ng separate weapon which is pwede naman, but I think hindi na. Pwede naman ito. Meron din siyang crit rate and then increase. So chop suey siya but solid sa gameplay ko. Yon, sa stats, okay na. And then sa skills, okay na rin without spending any single rubies. And then let's next proceed to the armors or sa gears. So as you can see guys, malapit nang makompleto yung gears ko. And then lahat po yan is halos level 90 and enchanted na siya. So itong level 80, enchanted na siya from level 90, which is ang laki talaga ng tulong sa progress ng karakter nyo. And then itong mga tradable yan lahat guys pero di ko po yan binili. Yung iba pa nga binenta ko pa nga eh. So you can see sa history sa 1:1 sa 1:1 trade sa mga personal transaction ko guys. As you can see guys, napakadali. Binebenta ko sa mga players na naghahanap. So you can see meron siyang 42. Diba? Halos 2M din yan na coins kapag binili mo sa market. And then ito, binenta ko siya ng piso kasi binili sa akin through Gcash. And then, meron pa akong naiwan na mga epic. So, isa na lang kulang which is the ring. And then, as you can see guys, in my helper, di po tayo nakakalagay ng item sa helper. So, it means itong ring na andito is na-farm ko siya sa field, which is gagamitin ko kasi pandagdag damage, and then yung extra na mapupulot ko is ibebenta ko na naman ulit. So kung paano ko po yan na palalas 20 and then paano ko po siya na enchant, so the key is syempre nga sa alt na gamit mo, 'di ba? Meron yung mga coupon na binibigay sa alt na halos 3M then 1M. Gamitin niyo yun guys. You need to do is punta kayo sa guild storage, lagay nyo yung item nyo dyan, and then yung alt nyo na may free subscription, kukunin yung item nyo dito, and then sila nyo mag-i-enhance. Siyempre, ipro-provide nyo lang ito, diba? Itong superior enhancement stone, para mag-plus kayo. And then kung paano kayo makakuha ng epic, and then paano kayo makaka-combine ng epic, guys, ganito din yan. Itong mga mayroong mga red na mga stats, keep nyo yan. Magical Eva kung anong trip nyo. Yung sa akin is HP Potion Radiant. Ito trip ko kasi PvE ako. Ipunin nyo yan. And then, kapag nakaipon kayo ng 8, lagay nyo yan dyan sa storage. And then let your alt do the other things. It's like combining, di ba? Kapag yung alt nyo ginagawa yung daily quest, kahit yung mga level 1 yung level 1 lang, ganito. Alert lang. Yan. Sa daily quest, dito, kahit mga level 1 lang guys, yung mga level 1 lang na mga daily quest para madaling matapos, kunin nyo guys, and then kapag naipon yun, makakabuo kayo ng Brilliant Enhancement Stone, Brilliant Combination, which hindi nababasag.
Then kapag marami kayong alt, more chance of winning, more chance of combining these items. And then kapag na-combine nyo na, enchant nyo siya, meron yung mga libre, diba, na mga sapphire yung mga alt nyo. So, mas marami, mas masaya. Diba? Offline grinding lang naman yan. I-login nyo lang ng mga 10 minutes to 20 minutes, okay na siya. So, yun guys. Halos kompleto na yung item ko. And then later, makukompleto na to siya is because may na-farm ako ulit. Diba? So, free to play lang guys without spending any single rubies. And then lahat ng rubies ko guys, ina-out ko po talaga siya. As you can see, weekly, mayroon akong content as weekly cash out. And then, yan lang. As long as, di ba, pagkatapos itong daily quest to, pagkatapos ng mga dungeon ko, log out na ako. Di ba, AFK ko na siya. Then, login na naman ako bukas. Or I mean, login na naman ako later sa boss hunt. Minsan na ginagawa ko nga after yung boss hunt, doon ako nagde-daily quest. Diba, example, 9 PM. Ito, 9 PM. Pagkatapos niyan, after 10 PM, between 9 PM to 10 PM, doon ako nagde-daily quest, nagda-dungeon. So that 1 hour lang yung grind ko everyday. Diba? So the rest is, ginagawa ko is, naglalaro ako ng ibang laro, which is play to earn din and grind to earn. Example dyan, yung Legend of Mir. Ayan. So, sulit siya. And then, lalakas pa yung karakter mo without spending any single rubies, 'di ba? Without spending any single peso, hindi pa ako nag-top up, guys. And then kaya mong sabayan yung mga kuya. And then ito din, guys, separate ko na ba? Ay, hindi na lang, sige, rekta ko na. Tapusin niyo lang guys yung video. As you can see in my costume, meron akong epic, syempre, ancient, syempre, nakuha ko yan yung pag-start ko paglaro. And then, meron na rin akong dalawang pet. Ito guys, tips. Sana tapusin niyo yung video. Guys, ha. Tips guys, actually, yung naunang naisip ko about the event is kakraft ako itong ancient costume card, which is 300, which is, sure siya na makakuha ka ng ancient. But, I realized that kukuha na lang ako ng ganito. As you can see, regular mount and then regular costume ticket or regular yung egg. So kinuha ko guys, nakaipon ako ng around 200 and then egg, then 65 guys, 65 na times 10. 65 na times 10 na summon. So 65 guys, ang dami nun. And then kinumbine ko siya. Pag combine ko, napakadaming kinumbine ko. 65 times 10, 650 na. Example, 650 kahit malas ka, kahit puro normal yung 650 guys, i-combine yun papunta ng ancient. Ang laki ng chance. So as you can see, meron ako nakuha itong monster at saka PvP. So yeah, I can transfer to PvP type anytime kasi meron na rin ako. But for me guys, meron akong monster. Sana nga yung isa is boss type na lang diba? So you need to do guys in this event, tips guys, you need to do instead of getting, kung meron naman kayong ancient dyan, di naman siya masyado ganun ka big deal. Kung meron na kayong ancient, kunin nyo na lang itong monster ticket. Ito egg or itong mount. And then kapag marami niya guys, combine nyo lang, sure ako na mataas yung chance na makakuha kayo ng ancient kung wala pa kayong ancient, gaya sa akin, diba? So you can see in my mount, wala pa akong ancient, but I think before the event ends, makakuha ako ng ancient na sasakyan or na kabayo or yung mount. So, yun lang guys. Free to play. But tingnan nyo, laki ng level. Halos full item na. Then, malapit na ako makamputa sa ibang map. I guess I will adjust my items or itong stats points ko para makasurvive ako dito sa next map, which is the Field Dungeon, Spiritual Hive. I mean, Black Dragon Sanctuary. And then, makafarm ako dito sa next map na siya, sa East Baran, which is gusto ko talaga makapunta dyan sooner. ASAP. So yan lang guys, at tapusin nyo yung video guys sa mga free to play na kagaya ko din sa mga gustong kumita. In my next video, I'm going to share to you the full strategies kung paano ako kumikita ng maraming rubies. Diba, 3 days pa lang yan guys, 2k rubies na. So hopefully may natutunan, and pa-subscribe naman guys if you want this kind of video. If you don't, then wag. Hopefully makatulong guys. Thank you and God bless.